kultura performers kasama ang ating mga panauhin na nasa unahan. Ayan. The show must go on. Kahit po wala ang namatay ang ating sounds, diretso pa po tayo. Yan ang tinatawag nating performance. Ano po? Sa pagkakataong ito, ay tinatawagan natin para ipakilala ang ating pong panauhing pandangal at tagapagsalita para sa 124th Battle of Pulang Lupa Commemoration. Tinatawagan po natin ang masipag at wapong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng ating panlalawigang ang DC, Ginoong Juan John R. Fernandez Jr. Maraming salamat. Bawat kaganapan at pangyayari ay pinalulutang ng kasaysayan sa iba't ibang panahon. Ang mga bayani sa Pulang Lupa at ang mga bayani dati noon ay may panuntunan sa kanilang pagkilos upang tingnan ang kinabukasan ng kanilang mga anak at nasasakpan. So, may mga panuntunan tuwing si Andres Bonifacio na nagwika ng aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa, di nga ba't wala na nga. Many are called but few are chosen. Ang tagumpay ng isang tao ay inuukit at ginagawa sa kanyang sarili, sa kanyang pangarap at pagsusumikap kung paano siya maging ganap batay sa isang mabuting mamamayan at mabuting Pilipino. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ay karangalan ng isang ko na ipakilala ang kanyang kabayanihan sa kanyang panahon ay natala na sa kasaysayan na naging inspirasyon ng maraming mamamayang Pilipino sa kanyang paglilingkod sa mahabang panahon. Kaya ang lalawigan ng Marinduque mapalad na kapiling natin sa ngayon upang kilalanin sapagkat naniniwala tayo na kung ang pinuno ay mabuti at matuwid, magsasaya ang madla. Datapot kung ang pinuno ay masama, malulungkot ang madla. Ladies and gentlemen, our guest of honor and speaker was born on January 9, 1958. He is a BS Criminology graduate and licensed criminologist. Before entering the law profession, he was already accomplished and decorated police officer of the Philippine National Police. He was part of eventually named the Deputy Chief of the Elite Special Weapons and Tactics or SWAT Team of Manila Police Department, MPD. His main accomplishments includes neutralizing all suspects in 6 incidents of hostage-taking. Due to his accomplishments, his autobiography was immortalized through the movie na ito po ay ginampanan ng ating magaling na aktor at magaling na senador na si Senator Bong Revilla, ang pelikulang SPO4 Jaime Santiago Sharpshooter na napanood ng maraming mamamayang Pilipino. He received several recognition as police officer including Senior Non-Commissioned Officer of the Year of the WPD, one of the 10 outstanding policemen of the Philippines, by JCs, and an Act of Heroism Award bestowed by the NCRPO, to name a few. As if his career as police officer was not hectic enough, he enrolled and earned his Bachelor of Laws degree from Manuel L. Quezon University in 1993. And in 1994, he passed the bar exam. In 2005, he was appointed as the presiding judge of Metropolitan Trial Court, Branch 12, Manila. In June 2009, he was named as one of outstanding judges of the City of Manila during the 436th founding anniversary of the City of Manila. In the succeeding years,
he was appointed acting presiding judge of Metropolitan Trial Court Manila branches 11, 21, and 22. He served as the president of the Metropolitan and City Judges Association of the Philippines, and member of Supreme Court's Committee on Security. He also started his regular lecture on the Philippine Judicial Academy Personal Security Training for Judges. In 2011, he was promoted as the presiding judge of regional. Maraming salamat po, Mr. June Fernandez, sa napakagandang pagpapakilala. Napakahaba, mas mahaba pa sa aking sasabihin sa inyo ngayon. Salamat po. Sir, Congressman Lord Alan Velasco, sir, Governor Presbitero Velasco Jr., my boss sa Judiciary, Vice Governor Adeline Angeles, ma'am, mga sanggunian, panlalawigan members, municipal mayors and vice mayors, sa Gasan, si Mayor Rolando Tolentino, sa si Vice Mayor Jonathan Garcia, mga member ng Sangguniang Bayan, Provincial Director, ang aking kabaro, Police Colonel Arthur Salida. Siyempre, batiin ko rin ang Regional Director ko sa NBI, Attorney Bongat. Mga heads ng department, mga barangay official ng Torrijos and other barangays, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali na po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa aking boss, ating Governor Presbitero Velasco, sa pag-anyaya sa akin dito sa pagdiriwang ninyo ng ika-124th anniversary ng laban sa Pulang Lupa, yung Battle of Pulang Lupa. May konti akong kaalaman sa nangyari 1900 ay gustong sakupin ng mga Amerikano ang bayan ng Torrijos, ang Marinduque for that matter. At pinadala dito si Captain Deverox Shield. Pero ang dala niya ay isang infantry ng mga sundalo. Kala nila kaya nilang talunin ang mga Marinduqueño. Pero sa kagalingan, katapangan, sa kautakan, katalinuhan ng ating mga Marinduqueño sa pamumuno ni Colonel Maximo Abad, kung natatandaan nyo pa, siya ang nag-lead. At although kukonti ang kanyang mga mga 180 lamang ang kanyang sundalo that time, ang mga Marinduqueño ay nagkaisa, nagtulong-tulong. Tama-tama po yung pagkakaportray ng ating mga cultural dancers nung nangyari. Kahit na kukonti tayo, kahit na kukonti ang mga sundalo, sa tulong ng mamamayan natin ay nagapi natin ang mga Amerikano na gustong sumakop dito. No? Kautakan, may narinig pa po ako yung katalinuhan ng mga Marinduqueño. Akala ng mga Amerikano nilulusob na sila ng mga machine gun, pero palapa lamang ng nyug ang hinahampas. Natakot ang mga Amerikano at naglabas na nga ng banderang puti si Deverox Shield, kaya tayo ang nagwagi. Ngayon po, maliit na bayan lamang ang etong Marinduque, pero sa pamumuno po ni Governor Presbitero Velasco
ay umaangat po tayo. Ang alam ko po, ito ay fourth class lamang. Pero ginagawa po lahat ng paraan ng ating mga namumuno na umangat tayo, umangat ang antas ng Marinduque. So, kaya ako'y nagpapasalamat at na naging parte ako ng inyong pagdiriwang ngayon. No, congratulations po sa inyong lahat. Sa parte naman po ng NBI, ay bibigyan kami ni Governor ng isang tanggapan para magkaroon kami ng satellite office dito. At ang inyong mga mamamayan dito, hindi naluluwas sa Lucena. Hindi na pupunta sa Maynila para kumuha ng NBI clearance. Dito na po, kaya pwede na kayong kumuha ng NBI clearance. At sa pagtutulong po ng ating kapulisan at ng pero sa pagtutulungan ng kapulisan, ng PNP at ng NBI, sinisiguro po namin yung katahimikan, yung kapayapaan dito sa Marinduque. So, tulong-tulong lamang po tayong lahat at para mapanatili natin yun at maging progressive ang ating probinsya ng Marinduque. So, hindi ko natatagalan. Alam ko nagugutom. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, dito lang po tayo ang atin pong minamahal na panauhing pandangal at tagapagsalita. Sapagkat sa pagkakataon pong ito ay igagawad po natin ang sertipiko ng pagkilala para sa ating minamahal na panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Amin pong inaanyayahan ang atin pong minamahal na mga panauhin na nandito sa unahan para po sama-sama po nating ipagkaloob ang sertipiko ng pagkilala para sa ating minamahal na panauhin. Hayaan niyo pong basahin ko po ang nilalaman ng ating Certificate of hereby given to Honorable Jaime B. Santiago, Director, National Bureau of Investigation, in recognition of his valuable consideration as guest of honor and speaker during the 124th Battle of Pulapa commemoration given this 13th day of September 2024 at Torrijos Stadium, Poblacion, Torrijos, Marinduque, signed by our Provincial Governor, Presbyter G. Velasco Jr. and our OIC Mayor, Honorable Edmar F. Frias. Muli po, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang atin pong minamahal na panauhing tagapagsalita sa araw na ito, Honorable Jaime P. Santiago. Hello. Sa pagkakataon pong ina ito ay inaanyahan po natin ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa gitna ng ating pong stadium para gawin po natin ang ating tradisyonal na putong at sasamahan po tayo ng lahat ng kawani ng ating pamalambayan ng Torrijos, kasama na po ang lahat para ipakita natin sa ating panauhin ang ating tradisyon na putong.
Maraming salamat po sa inyo, sir. Hindi ko akalain na ganito ang pagtanggap niyo sa akin dito. Lalo ko pong pag-iibayuhin ang pagsiservisyo sa ating bayan. Salamat po. Maraming salamat po, Judge Jimmy, sa iyong pong mensahe. Talagang may tears of joy po sa ating guest speaker. So maraming salamat po sa ating mga naghandog ng ating tradisyonal na putong. Judge Jaime B. Santiago, ito po ang uri ng aming pagtanggap sa aming mga panauhin sa lalawigan ng Marinduque. Kaya po ang aming bayan at the same time ang aming lalawigan ay binabalik-balikan ng halos lahat ng mga bisita, maging yan po ay lokal at international natin mga bisita. So sa pagkakataon pong ito, bilang pong pampinid na pananalita, ay tinatawagan natin ang ating masipag na punong panlalawigan ng lalawigan ng Marinduque para sa kanyang pampinid pananalita. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Governor Presbitero J. Velasco Jr. Maraming salamat sa tagapagpakilala. Okay, mabilis lang po akong babati at alam ko po pasado alas 12 na at maaaring kumakalam na yung ating tiyan. Of course, nandito po ang ating pinagpipitagan, Congressman, dating Speaker, Lord Velasco. Incidentally, katatapos lang ho yung inauguration ng ating Marinduque State University. At syempre po, ang ama ng Marinduque State University ay wala pong iba kundi ang ating congressman, aking pong anak, Lord Alan Velasco. Palakpakan po natin. Alam naman po natin, napakaganda na naging university na po ito dahil lalo pong dadami ang ating mga estudyante na makakapasok ng libre sa MARSU. Gaganda po ang research and development at lalakas po ang ating mga facilities. Gaganda lalo sa tulong po ng ating congressman. So ito po ay kailangan dahil po sa quality education na kailangan po para umunlad ang ating magandang lalawigan ng Marinduque. And of course, ating pong napakilala na po ang ating guest of honor. Alam nyo po, itong si NBI Director Jimmy Santiago po ay pinagpipitagang PNP official. At kilalang-kilala po siya dahil po sharpshooter po yan. Ay napakagaling po sa paggamit ng barilyan. Kaya po talagang saludo po ang ating mga men in uniform, mga taga-PNP po dyan. Aside from the fact po na talagang dami po niya natitrain na po, kaya po idolong-idolo siya ng ating mga kapulisan. And in addition to that po, siya ay isang huwarang huwes ng ating korte, Regional Trial Court po. At talaga pong modelo, talagang very upright, magaling, at napakabilis mag-decide ng kaso. Ano po? So ating pong mabigyan ng palakpakan ang ating NBI Director, Jimmy Santiago. Nakita niyo po, hindi pa po nag-iinit ang pag-upo sa pwesto sa NBI. Kadami-dami huli ng mga kriminal na masamang intensyon na pabagsakin ang ating gobyerno, pasamain ang buhay dito sa Pilipinas. Nag-uumpisa pa lang po, pero napakadami na po na nagawa. Ating pong bisita talaga, tama-tama po, ating guest of honor sa Pulang Lupa, Jimmy Santiago. Palakpakan po natin ulit. At napakaganda po sinabi po ng ating bagong direktor, lalo pong paiigtingin ang serbisyo ng NBI dito kahit wala pa po silang opisina, pero maitatayo po ang satellite office ng NBI para po kayo, yung mga nandito at
ating mga kababayan ay mas madali nang kumuha ng NBI clearance. Ayan. Napaka-okay po yan, di po ba? At sinabi po natin, tayo ay second safest province in the Philippines. Drug-free, insurgency-free, one of the provinces with the lowest crime rate. At nangako po si Director Jamie Santiago na tutulong po ang NBI sa atin, sa ating kapulisan, sa ating men in the uniform para mapanatili po ito. At ang sabi ko nga po, ayokong number 2 lang ang Marinduque. Gusto ko po number 1 safest province in the Philippines. At magagawa po yan. Nandito po si Colonel Art Salida, ang Marinduque PNP po na national awardee po yan, national, regional. Ay tulong-tulong po tayo para mapaganda po lalo ang peace and order dito sa Pilipinas, mapanatili ang drug-free province status, mapanatili na insurgency-free. So ito po, nakita niyo po, ang ating po mga provincial officials dito at si Congressman po ay well connected sa ating national agencies. At kanina nga po, bisita rin po natin si Secretary Ivan Uy ng DICT. Nagsilita po sa Morion Arena na nagbigay po na mahigit 1,000 na biyaya sa ating mga butterfly farmers, courtesy po ni Congressman Lord. Nagsalita po sa Mugpog. At dito naman ang ating mga tricycle drivers and jeepney operators at sa iba pa pong mga bayan. Ipinakita po natin ang mga ating mga magandang koneksyon sa DSWD. Tuloy-tuloy po ang mga ayuda at binati po natin si Secretary Rex Gatchalian. Patuloy po ang tulong ng DOLE under po kay Secretary Bienvenido Laguesma at sa iba pa pong mga ahensya. Kaibigan din po ni Congressman Lord, si Secretary Conrado Estrella III. Nakausap po natin yan. Patuloy po, aagos, tutuloy-tuloy po ang benepisyo natin makukuha. Ang daming introduction. Ano po? Of course, ang ating katuwang po sa pagpapalakad ng Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles. Palakpakan po natin. Marami na hong nagawa ng mga code, mga bagong ordinasya, mga resolusyon para po sa kabutihan natin. Ano po? Kasama SK Provincial Federation President Bertinus Valencia po ng Torrijos. Ano po? At of course, kasama pa po natin ang Provincial Director. Nandito po, nabati ko na, Colonel Art Salida. Ang ating napakagaling na Mayor, Mayor Rolly Tolentino. Nandiyan po si Mayor Bong Siena ng Benavista. Nandiyan po ang Acting Mayor ngayon, Edmar Frias. Ayan po. Ang Vice Mayor po, Babs Manuel ng Santa Cruz. Nandiyan po. Napakasipag, napakagaling. Ating Vice Mayor ng Mugpog, Jonat Garcia. Ayan po. Mga sangguniang bayan members, napakadami po. Hindi ko na po babatiin. Pasensya na po. At nagugutom na rin tayo. Barangay captains, barangay officials, ating pong SK Federation President ng Mark Hayag, ano po? Representante po ni Army Carrion, si Mr. Manguera. Mga department heads po ng Torrijos government, mga representatives po ng national agencies. Sa inyo pong lahat, isang mapagpalang tanghali. Napaka-importante po nitong araw na ito. 125th tama ba yun? Anniversary, ano ha? Nang? 124th. Medyo dumaplis ho tayo ng isa. Talagang forward-looking ho tayo. Ganyan ho tayo. Titingnan ho agad natin yung sa susunod. At patapos na ho, closing na po tayo kasi talagang minsan ho, kailangan magpaliwanag ng ganon. Pero napaka-importante po nitong Battle of Pulang Lupa. Ano po? At nabanggit nga po kung ano nangyari dito. Meron pa po ang ating mga skit na kanina. Ano po? Pero alamin na lang po natin kung ano ba yung natutunan po natin sa Battle of Pulang Lupa. Ang sinasabi nga po,
tapang at determinasyon. Nakita nyo naman, kanina nga ho, yung mga ibang sundalo dito sa Torrijos, may mga dalang baril. Nung naggera ho yun, yung dala ng ibang baril ay may mga kinakalawang na ho. At yung iba ho, ang dala ho ay mga tabak lang. Ano ha? At yung mga US soldiers ay armadong-armado. Kaya nga ho, yung Battle of Pulang Lupa, inabot ng ilang araw bago natin tinalo. Oh, ayan. Talagang tapang na lang. Palakas natin yan dahil nga napakadami ho nating mga problema ngayon. Hindi naman ho itong dayuhan ng kalaban natin dito sa Marinduque. Although may problema ho tayo dyan sa South China Sea. Ano ha? Ibang usapan yon. Pero dito ho sa atin, ang tapang at determinasyon ay kailangan upang hanapan natin ng mga solusyon. Yung mga nararamdaman nating mga problema. Ano? Alam nyo naman, meron pa tayo naging problema ng ASF. Paayos na ho sana, meron namang isang may problemang tao na galing sa labas, nagpasok pa ng isang regalong baboy lang, nagkaproblema pa sa bandang teritoryo ni Bob Manuel. At mabuti naman, Vice Mayor, together with Mayor Marisa Red and the rest of the Santa Cruz municipal officials, in coordination and collaboration with the provincial veterinarian at lahat po ng aming puwersa, ay kinukontrol ho yun. Ayaw na ho nating maulit ang ASF dahil kilalang-kilala ho tayo sa native pig. At yan po yung isang proyekto ni Congressman Lord na pagandahin, padamihin ang ating organic pig. Ayan. So binubuno ho natin yan. Napakahirap pong sugpuin ang ASF. Ang isa pang kalaban, meron hiyo tayong problema sa dengue. Nandiyan po si Dr. Rachel Garcia na isa pong haligi sa ating magandang kalusugan sa lalawigan. Ano ho? Meron hong problema sa dengue, kaya po yung mga barangay officials natin, hindi lang dito, pati po sa ibang lalawigan, sa ibang bayan, ay ating pong hinihingan ng tulong na ayusin yung mga pinagpupugaran ng ating mga lamok. Hindi lang ho dengue, pati chikungunya. Di ho ba? So, meron ho mga hamon, may mga challenges, may mga problema, at kailangan ho talaga yung tapang natin, yung determinasyon. Importante ho yung talagang wag nating pipigilan na hindi matapos itong problema at mabigyan ng solusyon. Ano ho? Ano pa ho ang mga lessons learned dito sa Battle of Pulang Lupa? Yun hong sacrifice. Yung malasakit sa kapwa, ulitin lang ho natin, bakit sacrifice? Yung mga lumaban doon sa mga Amerikano, nag-sacrifice ho yan hinarap nila yung panganib dahil baka sila mapatay noon magagaling yung mga sundalo. Alam nyo naman yung mga Amerikano, ang lakas pa ng colonial mentality natin. Akala natin ang gagaling yan. Actually, magaling ho ang Marinduqueño, magaling ang Pilipino. Kaya natin tinalo yon, di ba? Pero, ang importante ay yung ating sakripisyo, yung determinasyon. Pero pinakamagandang example ho ng sacrifice ay si Colonel Maximo Abad. Dahil nung nanalo ho tayo, ay pinahirapan ho ang Santa Cruz. Mga mamamaya, pinahirapan ng Torrijos. So, naawa naman si Maximo Abad sa atin. Sumurrender na lang kahit so ang pahihirapan. Yan ang isang ehemplo ng magandang sacrifice. He is willing to give up his life for liberty, for democracy. Yan ang importante ho sa atin. So, isa pang importante ho yung pagmamahal sa bayan. Kaya nga tayo, Heart of the Philippines, we love Marinduque. Doon nakapaloob ho lahat yung importante sa atin. Pagmamahal sa kapwa. Mahalin natin ang bawat isa. Although, of course, may freedom of speech. Pero bawasan naman ho natin yung mga naninira dyan na fake news. At ang sinasabi ko nga ho, pagmahalan, wag ho kayong maninira masyado, lalo na hindi totoo. Bakit ho? Actually ho, ang pwede lang maghusga ay katulad ho namin ni Judge NBI Director Jimmy Santiago. Kasi pag may kaso na, naghahatol ho kami. Katulad ho ni Tatay Gob, nung nasa Supreme Court, nung nasa Court of Appeals, kami ang may karapatang maghatol. Pero yung iba ho, humahatol, naninira, at naninira ng pangalan at ng buhay nang walang base, na walang katotohanan, mali ho yun.
tatandaan nyo ho, pag nagturo kayo ng isang finger, ilan ang nakaturo sa inyo? 4. Diba? Pagturo nyo nagturo ka. Siguruhin mo pag nagturo ka, tama, may base at may katotohanan. Kasi pag babalikan ka, yung 4 nakaturo sa'yo, baka hindi mo alam kung paano ka tatamaan. Di ba? So yan ho ang ating mga lessons. Ano ho? Magmahalan ho tayo. This is the time that we have to show that yung nahihirapan ho ay tulungan natin. Tingnan natin kung ano yung mga problema, kung ano yung maitutulong natin, tulungan ho natin. Iba ho yung nagmamahalan. Hindi ho palagi na dapat gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng ari-arian. Hindi daw ho yun yung nakakapagpasaya sa tao. Ang nakakapagpasaya sa tao ay harmonious and good relationship with the members of your family, with your friends, with your neighbors, with your province mates, with your town mates. Ano po? Good relationship. Yan po, nagbibigay ng magandang vibes. At balang araw ho, ibabalik good karma yan. Pagmamahalan, we love each other, love Torrijos, love the different towns, love Marinduque, at makikita nyo, lahat ho tayo ay aasenso, aangat. Paangat na ho tayo. Paangat na ho tayo. Basta sabay-sabay lang ho tayo magmahalan, magsama-sama ho tayo, makikita po natin, eto na, eto na. Marami na ho kami nagawa ni Congressman Lord, ni Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po, mga mayor, mga vice mayor, mga konsihal, barangay captains, ano? Malapit na naman ho nakukuha lahat ng mabilisan yan. Kailangan ho talaga paghirapan, pagtsagaan, pagpursigihan, at magsama-sama po tayo para mas madali ang pag-unlad. Ano po? So, sa parte pong ito, although si Mayor Lorna po ay wala rito, ay sasabihin ko naman na ang ating Battle of Pulang Lupa ay marami pong bayani na nakita po tayo na tumulong para po tayo manalo. Ano po? So, itong araw na po na ito, tinuturing ko po ng mga bayani, ang ating pong mga kasamahan dito, sa stadium na ito na napakaganda po, na nagawa po dahil po sa tulong ni Mayor Lorna at ni Congressman Lord. Ay kilalanin natin na kayo ang mga bayani, kayo in your own little ways ay nakatulong para umulad ang Torrijos, para po makatulong at umasenso ang Marinduque. Napaka-importante po yun that you should be recognized for all the contributions that you have done. At si Mayor Lorna po, okay naman po yung medical treatment. At nagpasalamat kami sa Panginoon. Pero nakita ko naman po sa 3 terms na marami pong nangyari na rito, marami na pong inasenso ang ating Torrijos. Yung ating municipal building po, mas maganda pa ho yun kaysa sa Kapitolyo. At yan po alay ni Mayor Lorna para sa ating mga Torrijosenyo. At yung ating Puktoy White Beach po, grabe ang development dyan. Dati ho ay walang halos kinikita yan Halos wala pang 500,000. Pero ngayon ho, 6 million, 7 million, pataas pa ho. At lalaki pa ho lalo yan dahil yung kabilao pong beach ay aayusin pa rin natin yan. In no time, aasenso pa ho lalo. Yung ating amphitheater po sa ating Pulang Lupa ay matatapos po yan next year. Sa under po kay Mayor Lorna at kay Congressman Lord, makikita nyo po, napakagandang theater for performing arts. Ano po? Binibigyan natin ng magandang kahulugan ng kultura. Nakita nyo po yung putong, nakita po ni Director Jamie Santiago, napakaganda po ng ating mga tradisyon, pwede po natin ipagmalaki. Noong nagpa-golf tournament po ako, pinaputong ko po yung mga bisita, tuwan-tuwa rin po sila. Ipagpatuloy po natin panalatiin ang importansya at kagandahan ng ating kultura. At lalo rin po ang ating mga environment, tuloy-tuloy po ang proyekto namin ni Congressman Lord. Katulad po ng mga shore protection na ginagawa. Dito po sa Torrijos, makikita nyo po yung shore protection. Magkaroon ng magandang mahabang boulevard na well-lighted. Makikita nyo po ang ganda-ganda niyan. We protect the environment at the same time we promote tourism. Ano po? So marami po tayong gagawin dito sa Torrijos. Marami po tayong gagawin sa ibang bayan. Patuloy po ang pag-unlad na Marinduque.
ang importante po na pinakita ng Battle of Pulang Lupa, unity. We should always be together. We should always be one in making Marinduque a very progressive province. At magagawa ho natin mabilis yan kasi well-connected naman ho tayo. Si Congressman Lord, si Tatay Gobho. Tatay Gobho ay regional chairperson. Magkakaroon ho ng convention. Siyempre ho, makikita nyo itong darating na mga 4 na buwan pa. Kung paano babaha po pa yung mga additional na mga benepisyo. Tuloy-tuloy ho yan. Makita nyo ho, doon sa Buwak ay meron hong mga butterfly farmers na ating pong tinutulungan para po lalong tumibay ang ating status as the butterfly capital of the Philippines. Dito naman po sa Mugpog, tinutulungan natin po yung ating mga nagta-tricycle, mga driver at pampasada. Ano po? Pero marami pa pong darating. Sinabi na po, mga pang-edukasyon, pang-medical at mga pang-turismo po, darating po lahat yan. So, congratulations po sa inyong lahat. Lahat po kayo na tumulong dito sa Torrijos, dito sa Gasan, dito sa Benavista, sa Mugpog, sa Buwak, at Santa Cruz. Kayo po lahat ay mga bayani dito na dapat kilalanin dahil nagsakripisyo kayo at binigay nyo ang panahon nyo at ang galing para po masenso ang iba't ibang bayan, iba't ibang mga barangay, lalo na po ang buong lalawigan ng Marinduque. So congratulations to all of us. Ating pong ipagpatuloy ang diwa ng Battle of Pulang Lupa. Pagmahalan po tayo, maging united. And there is no reason at all why we cannot be progressive in the very near future. Mabuhay lahat. God bless all of you. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal sa lalawigan ng Marinduque, Governor Presby Velasco. Muli po palaparan natin ang ating minamahal na Governor. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating programa ng pagdiriwang ng ika-124 na taon ng labanan sa Pulang Lupa. Nawa ay magsilbing paalala ang mga panahong tulad nito upang hindi natin makalimutan ang ipinamalas sa kabayanihan ng ating mga bayani para sa ating bayan. At naway maging bayani tayo sa ating mga sariling paraan para sa inang bayan. Ako po si Binibining Melissa Ordeliano. At ako po si Ginoong Mark Anthony Solweta, ang inyong mga naging tagapagpadaloy ng programa. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Ipinaabot po namin ang taos-pusong pasasalamat sa ating pong CLM Builders, kay Mr. Christopher Laos at ang kanyang asawa, Mr. Carmencita Laos, sa pagbibigay ng ating sound system for this 124th Battle Pulang Lupa commemoration. Maraming salamat po CLM Builders and owner Mr. Christopher Laos and Mrs. Carmencita C. Laos. Maraming salamat din po sa ating mga naging bisita ngayong araw na ito at naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong paglalakbay patungo sa inyong tahanan.
Hello. Inaanyayahan po natin ang ating mga panauhin para sa isang masaganang pananghalian. Dito lang po sa ating right side ng ating